At sa puntong ito, makakausap po natin ang abogado ni Denise Cornejo, si Attorney Howard Calleja. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon na Susan at of course magandang hapon sa inyo mga viewers at Apo, Attorney, nagpunta na ho dito si Bong Navarro sa Department of Justice at syempre nilagdaan na ho niya yung mga supplemental affidavit. Si Denise ho, kailan magpupunta dito sa DOJ kaugnay naman ng kanyang reklamong rape laban dito kay Bong Navarro? Nagpunta na ho kami sa Taguig Prosecutor's Office at nagsampa ho kami ng kasong rape po doon. So as far as we're concerned, doon po nakafile yon unless otherwise na may naririnig kaming i-consolidate pero wala pa ho kaming notice on that aspect po, ma'am. Okay. So wala pa ho kayong natatanggap na impormasyon kung na-consolidate na ho ito ng DOJ, yung reklamo ni ho Bong. dito, Ma'am Susan, minsan ang information, nauuna pa ho yung media. Kaya nga sabi ko po, kung mamarapatin sana, since nasa korte na po ang kaso, sana hindi naman ho trial by publicity, pero sana ho hayaan na po ang korte ang humusga. So kung sakasakali po, Attorney, iintayin nyo muna na may mga makarating ho sa inyo mga kumbaga dokumento o sulat, notice na yun pong reklamo yung sinapanga ni Denise dyan sa Taguig na inilipat na ho dito sa DOJ. Well, we hope that it would still remain at the Taguig Prosecutor's Office because that is where the crime of rape was committed. However, if they would like to transfer, we already sent a letter to the good secretary to hopefully inform us so that we can properly make our manifestations, comment, or objection if there would be any move to transfer. Now, yung amin namang affidavit, sabi ko nga, kung naghain ng affidavit si Mr. Bong Navarro, well, we are awaiting those so that we can also properly answer the same. Okay. Attorney, alam ko po, hiniling din itong si Denise na mag-issue din ng lookout bulletin itong DOJ laban dito kay Bong Navarro. Meron na ho bang tugon ang DOJ dyan sa hiling na yan ni Denise? Sa amin po, wala pa hong notisya sa amin. Pero narinig ko na naman sa media na parang malamig ho ang reaction ni Honorable Secretary. Ang sa amin lang, kaya nga sabi ko bakit dun sa kabila parang napakabilis. Wala pang ilang oras, binigyan na ng lookout bulletin. Preho lang namang non-bailable ang offense na yon. Mas grabe pa nga ang rape case sa illegal detention if not the same kasi pareho naman silang non-bailable. So dapat kami rin may lookout bulletin pero nasa sa kanila na yon. Sabi ko nga makikita naman kung paano ang mga aksyon at siguro naman we can take the proper remedies later on if needful to protect whatever rights in favor of our client. Attorney, yung una mga lumabas na balita dapat sa February 14 magkakaharap pa sana itong si Denise at si Bong dito sa DOJ pero ang nangyari nga po pumunta ngayon si Bong dito sa DOJ. So ano ang asahan natin sa February 14 in connection dito ho sa reklamo ni Denise at doon sa reklamo ni Bong? Doon kaugnay ho nung nangyari dyan sa Taguig. Ang sabi ko ho naman dito, Susan, yung mga kliyente ko haharapin naman po itong kasong to. Kung may vista po ng February 14 at kung ito po ay matutuloy, kami naman po ay darating at siguro naman bilang abogado, sasabihin ko rin sa aking mga kliyente na sila rin ay dumating naman po. Okay. Yun na lamang po mga Attorney Howard Calleja at kami po yung makikipag-ugnay na lamang kaugnay ng mga development kaugnay po nito. Anytime po. Maraming salamat po. Magandang hapon. Opo, magandang hapon.